Wala naman sanang problema kung nais mong lasapin at anihin ang lahat ng tagumpay na nakuha mo pagkatapos mong paghirapan ng isang bagay. Lahat ng natamo mo sa buhay. Walang problema doon. Kaya lang, ang karamihan nga sa atin ay tila ba ginagawang korona, isinisiksik sa kanilang mga kukote ang lahat ng karangalang ito at nagiging dahilan pa upang maging mapagmataas sa kanilang kapwa. Tila ba pakiramdam nila may karapatan na sila na maliitin ang mga taong nasa mababa. Ang pera at kayamanan ay para bang bumubulag sa kanilang mga mata na ang tangi nilang nakikita ay ang kanilang mga sarili, ang kanilang katanyagan. Minamaliit nila ang kahinaan ng kanilang kapwa. Para bang nakakalimutan nila na sila mismo ay dumaan din sa kahirapang iyon. Minsan nga, kahit may makita silang taong mahirap lamang ang buhay at nagsusumikap, imbis na katuwaan, imbis na palakpakan, imbis na i-cheer. Alam mo ba, pinagtatawanan kasi ang nasa isip nga ng mga taong ito ay hindi malalagpasan ng kahit na sino ang kanilang mga narating. Malimit iniisip nila na wala ng katapusan ang kanilang swerte sa buhay. Mananatili silang matayog sa lahat. Pero kung ikaw, mangyari sa iyo ang bagay na to at magising ka na lamang isang umaga, wala na ang lahat na meron ka. Ano ang gagawin mo? Ganyan ang kapalaran ng buhay ng isang napakayabang na lalaki. Siya, si Carlos. Itong si Carlos ay nagtapos sa kolehiyo bilang isang cum laude sa isang napakatanyag na universidad sa Maynila. At bilang isang kabataan, para bang napakadali para sa kanyang maging malakas ang loob, sumubok ng mga bagay-bagay kahit napakahirap. Kaya hindi nakapagtataka, nakapagtayo agad siya ng isang maayos na negosyo matapos niyang makagraduate. Yumabong ang negosyong ito agad-agad at natamo niya ang tagumpay. Agad siyang yumaman, nagkapera at bigla ding nagbago ang kanyang pamumuhay. Sabi sa inyo inay magiging matagumpay ang buhay ko. Tingnan niyo naman ngayon, mapera na ako. At kung mananatili akong tambay na katulad ng mga pinsang ko, nakaw, walang mangyayari sa buhay ko. Mga batugan pa rin, ilang taon ang pakain ng mga magulang nila, walang kahiya-hiya. Anak, may punto ka naman sa sinasabi mo, nauunawaan naman kita anak, pero kahit pa anong tagumpay ang marating mo sa buhay mo, palagi mong tatandaan na huwag kang mangmaliit ng kapwa mo. Dahil unang-una sa lahat, yung mga pinsang sinasabi mo, yung iba sa kanila may sakit, may karamdaman, kaya walang kakayahang magsumikap sa buhay na katulad ng sayo. Ibang-iba ang buhay mo sa kanila. Sila hindi man lang nakapag-aral. Ikaw, nakapagtapos ka ng kolehiyo. Ikaw matalino, madiskarte, maaring sila sa ibang bagay magaling pero tandaan mo, walang karapatan ng kahit na sino na manghamak ng kapwa nila dahil lang sa tagumpay ang buhay nila. Okay? Tandaan mo yun anak, ha? Saad naman ng ina ni Carlos. Palibhasa ay seaman ang kanyang ama, itong si Carlos inabigyan ng malaking halaga para sa kanyang puhunan, para sa kanyang negosyo, at agad nakipagsapalaran doon sa Kamaynilaan. Isang negosyong usong-uso online na kung tawagin ng iba ay pyramiding. Pera ang kumikilos at pera ang hahanap ng tao. Pera din ang babalik sa bawat miyembro. Batay nga sa sabi ng mga miyembro, ang sabi nila, sa 1,000 piso na ipapasok ng bawat miyembro, nagiging doble daw ito pag bumalik at kailangan mag-recruit para lumago ang puhunan, para dumami ang miyembro at mas malaki ang tsansang mas malaki ang kitaing pera. Sino ang tatanggi sa malaking halaga ng pera, hindi ba? Palibhasa nga ay usong-uso ito online, maraming naging kasosyo sa negosyong ito si Carlos at nakilala din siya online. Inay, nais ko po sanang humingi ng permiso sa inyo. Ang totoo niyan, buo na po ang loob ko. Bala ko po sanang sa Manila muna tumira. May mga kaibigan po ako doon at may target na po kaming kondo sa Makati. Bibili po ako ng bagong sasakyan para naman makabalik ako dito pag gusto ko kayong bisitahin. Okay po ba yun sa inyo, Nay? Ang sabi ni Carlos.
Anak naman, sigurado ka ba dyan? Hindi ba't online naman ang trabaho mo? Bakit kailangan mo pang umalis ng bahay na ito? Malakas naman ang wifi dito. Isipin mo naman anak, dalawa na nga lang kayong anak ko, aalis ka pa? Pwede ka naman dito sa bahay natin, di ba? Ano ho? Dito sa atin? Inay naman. Nasa probinsya ang bahay natin kaya nga sa Maynila ako nag-aral. At bala kong doon na rin magtrabaho dahil nakakabagot po dito. Pangalawa, every time na lalabas ako ng bahay, nakikita ko yung pagmumukha ng mga kababata ko, ng mga pinsang kong batugan, at baka mamaya mahigit pa akong pailalim. Inay naman, hindi ba't ibang-iba na ang level ko sa kanila? Ayoko nang dumikit sa mga lintik na yun. Napatahimik na nga lamang ang ina ni Carlos at ang nasunod pa rin ay ang kanyang gusto. Umalis na nga siya sa kanilang probinsya. Isang araw, wow naman pinsan! Bali-balita ko alis ka na sa probinsyang ito Hindi ko naman akalaing may bago ka palang kotse. Napakaganda naman yan. Mukhang bagong-bago Napakakinis pa't napakakintab. Baka naman pwedeng makaupo dyan kahit minsan lang. Pa-picture naman. Hay, maliit na bagay. Maliit na bagay lang yan pare. Ano pa nga bang magagawa ko? Kung nag-i-invest ka ba naman kasi sa negosyo ko online, edi sana may pakinabang ka na rin sa pamilya mo. Hindi yung pakapi-kapi ka lamang sa tapat ng bahay ni tita. Ano ba? Mahiya ka naman sa balat mo, kalalaki mong tao. Tapos nakapagtapos ka nga, 4 na taon, batugang ka naman. Napakatamad mo naman. Mahiya ka naman pinsan. Grabe ka naman magsalita pare, para tayong hindi magpinsan Para tayong hindi magkadugo. Napakayabang mo naman. Palibhasa maganda ang takbo ng negosyo mo ngayon. Ha? Alam mo kung hindi kita pinsan, binigwasan kita ngayon Lugmo ka sa lupa kasi sinasabi ko sa'yo. Kita mo kaya hindi ako nag-a-apply ng trabaho sa Pilipinas dahil medyo maliit ang rate dito. Sa ibang bansa ako mag-a-apply pare sa abroad. Sa Canada ang punta ko. Nagkataon nga lang matagal ang visa doon bago ma-approve. At hindi pwedeng dalian. Pare, alam ko ang negosyong ginagawa mo at sinasabi ko sa'yo, good luck na lamang sa'yo pare. Diyan ka na nga. Ako? Mayabang? Hindi ako mayabang pare. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang dami mong dahilan. Ang taba-taba mo na nga, ang tamad-tamad mo pa. Siguro kain tulog ka lang sa inyo, no? Ha? Umalis ka na nga dito sa harapan ko. Naalibadbaran ako sa'yo. Hanggang sa siya na nga ang pinag-uusapan ng kanilang buong angkan, ng kanyang mga kamag-anak at kanilang mga kapitbahay. Lahat sila nagtataka kung bakit nga ba ganun kabilis itong yumaman. Ilang taon pa nga ang lumipas at papalit-palit na nga ito ng sasakyan. Lahat ito high class, lahat ito magandang klase at mamahalin talaga. Top of the line ika nga. Ay sadyang napakayabang ng batang iyan pero hindi ko akalain na ako mismo babastusin niya. Alam mo ba, sinabihan niya ako na ako daw bilang isang guro ay tad-tad naman ng utang. Nakakahiya naman daw. Nakakahiya raw ako sa mga kamag-anak ko, sa lahat ng aking mga estudyante at kapwa guro. At mas nakapanggagalit pa dahil sinabi niya yun sa akin habang kausap ko sa telepono ang ilang kong mga estudyante. Bumalik bigla sa aking alaala na nung nakakaraang mga taon na may sakit siya, sa akin nangungutang ang kanyang mga magulang. Bayaw? Sa'yo rin ang utang ang mga iyon? Abay sa akin din. 5,000 pisong utang sa akin. Ako, nung binayaran sa akin ay kulang pa ng 1,000. Pero pinayagan ko na sapagkat naaawa nga ako sa batang iyon. Alam mo ba, napag-alaman ko na pyramiding online pala ang trabaho ng batang iyon. Nagsusugal siya online kaya napakabilis pumasok ng pera sa kanya. Siguro ay sadyang swerte siya sa sugal. Pero alam mo naman, di ba? Pag sugal, minsan panalo, minsan talo. Abangan natin ang kanyang pagbagsak. Ewan ko lang kung hindi magbagong ugali ng batang iyan. Hanggang sa dumami na nga ng dumami ang kanyang mga kamag-anak at kapitbahay na naiinsulto na sa paraan ng kanyang pakikipag-usap. Dumating pa nga sa punto na mismong kanyang ama ay iniinsulto na nga niya. Mismong ama niya ay nayayabangan na sa kanya. Paano ba naman minamaliit itong si Carlos ang trabaho ng kanyang ama doon sa ibang bansa? At pinapababa na nga ng barko dahil para daw sa kanya, ang sahod daw ng kanyang ama ay barya lamang para sa kanya. Pinag-aral kitang bata ka. Matalino ka naman, di ba? Ha? Binihisang kita, pinakain kita, binuhay kita. Bakit nagkaganyan ka na ngayon, Carlos?
Maging mga pinsan mo, tiyuhin, tiyahin, mga dati mong kaibigan. Pagkausap mo raw, palagi mo sang iniinsulto at minamaliit. Tama ba yun? Ha? Anong nangyayari sa'yo, bata ka? Dahil mas mapera ka na ngayon sa kanila, ha? Ganyan ang pakikitungo mo sa kanila? Hindi ka na tinuruan ng ganyan. Nangyari sa'yo? Wika ng ama ni Carlos. Oh, nakapagkwento na sa'yo, ha? Itay naman, ako pa ba ang masama ngayon? Itay, maging mautak din sila kagaya ko, yan ang nais ko. Maging successful sila katulad ko. Ha? Sa edad kong 25 pa lamang, milyonaryo na. 3 na, mahigit ang kotse ko. Itay naman, ang nais ko lamang naman ay paligiran ako ng mga taong successful din. Mahirap ba yun? Masama ba yun? Ha? Masama bang sabihan ko sila at payuhan ko sila? Tama naman ang sinabi ko, di ba? Palamon sila ng mga magulang nila. Hindi na nga sila nahihiya eh. Ha? Mali ba yun? Yun ang totoo. Anak, kung ayaw mo silang tulungan dahil nakakaangat ka sa kanila, kung ayaw mo silang hilahin pataas kasama mo, hayaan mo na lamang sila. Wala kang pakialam sa buhay nila. Ha? Alam mo ba? Ang ilan sa mga niyayabangan mo ay inuutangan ng lolo mo nung nag-aaral pa ako. Inutangan ko nung may sakit ka nung bata ka pa. Ha? Nakakahiya ang ginagawa mo, anak. At ang iba pa nga, hindi pa namin nababayaran. Tapos ngayon kumayabangan mo ay inam? Ha? Ikaw ang mahiya. Carlos, porke mapera ka na ngayon, ganyan ka na sa kapwa mo? Saan ka nadalhin ang yabang mo, ha? Ha? Akala mo ba'y nagpatinag ang lalaking ito? Hindi man lamang. Hindi siya handang makinig sa payo ng kanyang mga magulang. At hanggang sa ngayon, patuloy pa rin niyang ipinahahatid sa kanyang mga pinsan at kaibigan ang masakit na salita. Na ang sabi nga niya ay ini-inspire lamang niya ang mga ito. Minomotivate ika nga. Yan ang kanyang paraan ng pag-sugarcoat ng mga bagay. Hanggang isang magandang balita ang nakarating dito kay Carlos. Abay magkakaroon daw ng isang reunion ang kanilang batch. At dahil siya ang cum laude doon, siya ang main guest. At nasa invitation list nga ang kanyang larawan. Ano? Si Carlos? Main guest? Di bali na lang pare, hindi na ako atin ng kalokohang yan. Magagastosan lang ako dyan. Pangalawa, magaling pang pumasada na lamang ako ng jeep at kikita pa ako. Sa group chat pa nga lamang eh. Kung malait tayo ng lalaki yan eh, wagas. Sa personal pa kaya? Hindi ko kakayanin yon. Di bali na lang. Karamihan nga sa mga batchmate itong si Carlos ay ayaw na nga siyang makadaupang palad pa dahil siguradong kukutsain lamang sila ng lalaking ito. Nang dahil nga doon, halos wala pang kalahati ng mga tao sa batch nila ang sumang-ayon na umattend sa reunion nila. At nang maganap na nga ang event, alam mo ba, literal na bumaha ng kayabangan itong si Carlos. Paano ba naman? Nagpaulan siya ng pera at nagpadala ng napakaraming lechong baboy at lechong baka sa event na iyon para lamang inisin ang mga hindi umattend ng reunion. Ganon siya kayabang, ganon siya kayaman. Halos lahat ng table si Carlos ang bida at marami din ang naiinis na kaya nag-alisa na. Natatawa na nga lamang yung iba dahil napakarami sa kanila, puro papuri lamang kay Carlos ang lumalabas sa bibig. Puro din kayabangan, mga kauri ni Carlos. Ano pa ba ang hinahanap niyong patunay? Ano pang pruweba pa ba ang hinahanap ninyo? Ako na! Itabi niyo, ako na! Ano pa ba ang panghihinayangan mo? Isipin nyo nga, kung mag-i-invest kayo ng kahit 1,000 piso sa aking negosyo, aba, may kasama na itong mga produkto, sabon, perfume at marami pang iba. Babalik ito sa inyo, tutubo kayo ng halos doble o triple pa. Kung sa 1,000 piso ay maaari kayong tumubo ng doble o triple, isipin nyo na lang kung 5,000 piso. Kung 10,000 piso o kahit 30,000 ang inyong i-invest sa akin, baka sa loob lamang ng ilang mga buwan, mas mayaman pa kayo sa akin. Ay baka naman pare maging kasing yabang mo rin kami. Wala namang problema sa pagiging mayabang basta meron kang ipinagmamayabang. Mahirap nang maipagyabang yung mga bagay na wala ka naman talaga, di ba? Ay nako Carlos, hindi bali na lang. No thanks na lang Carlos, hindi ko ipagpapalit ang aking negosyo at trabaho. Pigirit manukan at siguradong walang lugi dito. Palaging kailangan sa merkado.
pagkain, itlog, gatas at marami pang iba. Madami na ako nabalitaan sa mga ganyang negosyo at trabaho. Piramiding ka mo? Naku, wala akong tiwala sa ganyan. Nako, talaga ba naman yan? Rose naman, wag kang mag-alala at hindi naman kita pipilitin. Kaya naman pala medyo masangsang na rin yung amoy mo, no? Look at you now. Ang tanda mo ng tingnan, Rose. Dati kang muse pero ngayon, mukha ka ng lola. Ilan na ba apo mo? Paring Carlos, saglit lang naman para na may personal ka na. Sabihin ninyo, killjoy ang muse natin. Killjoy kayong lahat, hindi na kayo mabiro eh. Hindi nga nagtagal, mas nag-init pa ang ulo ng mga tao sa paligid niya kaya nagpa siyang umalis na nga sa venueng iyon. At unti-unting nabawasan ang tao sa event na iyon. Nawala pa isa-isa ang mga kabatch ni Carlos. At itong si Carlos, iniisip lamang niya na inggit lamang daw sa kanya ang mga ito. Umuwi ng Makati City si Carlos na medyo malungkot dahil kakaunti lamang ang kanyang mga kaklaseng mayayaman kaya napakalaki ng tsansang wala agad mag-join at mag-invest ng pera sa kanyang negosyo. Ilang taon pa nga ang lumipas, walang pinagbago ang ugali nitong si Carlos. Mayabang, mahangin at mapangmaliit pa rin ng kanyang kapwa. Akalain mo ba maging mga kasosyo niya sa negosyo at mga taong nag-invest na ng panahon at pera sa kanya, masama na rin ang loob sa kanya? Ang tanging kakaiba lamang kay Carlos ngayon ay nanliligaw na siya sa isang kapwa negosyante. Mayamang babae pero hindi siya magustuhan, hindi siya matipuhan. Ang iba, natataasan ang tingin sa kanya at parang naiilang nakasama siya dahil nga sa kanyang pananalita, sa kanyang kilos at galaw. Maging mga kapatid niya, lumalayo na rin ang loob sa kanya. Pero ang mahalaga kay Carlos, may pera siya. Ang para sa kanya, inggit lamang ang mga tao sa kanya kaya siya iniiwan. Ang para sa kanya, hindi lang siya maunawaan kasi nga hindi sila open-minded. Hindi naman siya para pakialaman pa ng kanyang mga magulang kasi nga nasa tamang edad na siya. Sa puntong ito, hindi na nga siya umuwi ng kanilang probinsya. Kahit na anong payo ng kanyang mga kasosyo sa kanya, hindi pa rin siya nakikinig. Pamilyado na kasi ang lahat ng kanyang mga partner sa negosyo at si Carlos na nga lamang ang walang kasama sa buhay. Para bang ang mahalaga lamang sa kanya ay material na bagay. At ang material na mga bagay na ito para sa kanya ay hindi magbabago. Ang problema, yung takbo ng negosyo. Yun ang nagbabago sa pagdaan ng panahon. Humihirap ang buhay ng tao. Sa pagdaan ng panahon, nagmamahal ang mga bilihin. Ang kuryente, ang tubig, ang pagkain. Nang dahil nga dito, parami ng parami ang mga miyembro ng negosyo nitong si Carlos ang nagbaback out. Halos lahat ng kanyang mga investors, binabawi na ang kanilang mga investment. Isang bagay na agad namang napansin ng mga kasosyo sa negosyo nitong si Carlos. Halos lahat ng mga ito nag-withdraw na ng milyong-milyong halaga ng pera mula sa negosyo ngayon at pinaghati-hatian na nga lamang nila iyon nang hindi alam ni Carlos. Isang araw, naka-receive ng isang misteryosong chat at email itong si Carlos. Ang sabi sa email, "Sir, aware po ba kayo na lumabas na ng bansa ang 3 mong kasosyo? Kasama na dito si Mr. Chuan." Ano? Anong kalokohan to? Pati yung incheck na yun nag-quit na rin? Don't tell me. Agad namang nag-check ng kanyang bank accounts maging ng business accounts niya itong si Carlos. At palibhasa, itong bank accounts na ito ay madaling makuhanan ng pera gamit ang Visa card at ATM. Ilang buwan na pala siyang inuutay-utay na kuhanan ng pera ng kanyang mga members. Magmula sa limpak-limpak na milyon na laman ng kanyang bank accounts, ngayon, ilang daang libong piso na nga lamang ang itinira sa kanya. Sa kanyang sobrang luho, asahan mong mababawasan pa ito. Ang perang itinira sa kanya ng kanyang mga members ay hindi sapat upang itapal sa lahat ng itinakbo ng kanyang mga partner. Ano na ngayon ang kanyang gagawin? Lahat ng kanyang mga pinagkakautangan, naniningil na. Lahat ng kailangan niyang bayaran, nag-i-email na rin sa kanya. Wi-Fi, tubig, kuryente, kotse, motor,
bahay at lupa. Aba kahit kinukumusta siya ng kanyang mga magulang, kahit na kailan hindi siya nag-open ng problema. Paano ba naman? Ang nasa isip agad niya, ano ba ang kaya niyong itulong sa akin? Ano ba ang kaya niyong ibigay sa aking solusyon? Ito ang pagkakataong masasabi nating tanggal ang angas ng mayabang na ito. Para siyang isang mabahong daga na hindi man lamang makalabas sa kanyang lungga. Ang ginawa niya, inuna niyang ibalik ang pera ng mga pulis, guro at iba pang profesional na miyembro ng kanilang negosyo, ng kanilang kumpanya. Pero yung mga mahihirap at mga hindi kilala sa lipunan, tinaguan lamang ni Carlos. Dahil nga sa kawalan ng pera maging mga kondo niya, mamahaling kotse, motor at alahas ay naibenta na nga niya. Nagtagos si Carlos sa isang squatters area sa Tondo at namuhay itong mahirap pa sa daga. May pera man, sapat lamang ito para siya'y makakain sa loob ng ilang mga buwan. At pag naubos ito, wala na siyang pagkukuhanan. Nabili niya ang rights ng barong-barong na kanyang pinagkataguan at mabuti na nga lamang at umabot pa ang kanyang pera doon. Kahit na masama talaga, ang ugali ni Carlos ay sadyang hindi maiiwasan ng kanyang pamilya na hanap-hanapin siya, kamustahin siya sa mga nakakakilala sa kanya. Pero katulad ng dati, wala pa rin silang kabali-balita. Hanggang isang araw, nabalitaan ng bunsong kapatid ni Carlos na itong kanyang kuya ay pinaghahanap na pala ng mga pulis sa Maynila dahil nagtatago na nga ito sa dami ng kanyang itinakbong pera. Siyempre, agad itong isinumbong ng kanyang bunsong kapatid sa kanyang pamilya at mga magulang. Dahil dito, kumalat na naman ang kanyang pangalan sa kanilang barangay doon sa probinsya. Kumalat na naman ang kanyang kalokohan at kayabangan. Ano kayo ngayon, ha? Tanggal ang angas ng inyong anak. Hindi ko talaga malaman kung paano niyo pinalaki ang batang iyon. Grabing kahihiyan ng kanyang ginagawa sa ating pamilya. Ayan, sikat na naman siya sa mga chismosa sa lugar natin. Aba, paanong hindi? Milyon daw ang kanyang tinangay at nagtatago pa ang lintik. Saad ng kapatid ng ama ni Carlos. Pero kuya, wala kaming alam tungkol sa bagay na ito. Ilang taon nang ni kahit text man lamang hindi ginagawa ng batang iyon sa amin. Wala siyang sinasagot sa mga tawag namin sa kanya. Nag-aalala na nga kami sa kanya eh. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya. Kung bakit siya naging suwail ng ganun. Pero kahit anong mangyari, anak pa rin namin siya. Halos hindi tumigil sa paghanap ang mag-asawang ito, maging mga kapatid ni Carlos sa paghanap sa kanilang kuya. Dumaan pang ilang mga buwan at halos isang taon pa, hindi pa rin nagpapakita si Carlos. Hindi man lamang kumukontak sa kanyang pamilya. Nagkaasawa na nga ang kanyang bunsong kapatid ngayon pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagkakatagpo. Maging mga magulang ni Carlos ay nagkakasakit na, kakaisip at sa sobrang pag-aalala sa kanilang panganay. Hanggang isang kamag-anak nga nila ang may namukhaan na isang pulubi sa lungsod ng Tondo. Napakarungis, napakabaho, balbasarado. Matanda ng itsura nito at sadyang kulubot-kulubot na at napakaitim. Agad itong tinawagan ng ama ni Carlos. Anak? Anak ko? Anak? Carlos, ikaw ba yan? Ikaw ba yan, Carlos? Hindi naman kumikibo ang lalaking pulubi na ito na medyo maedad na nga rin ang itsura at maya-maya pa, bigla na nga itong humagulgol ng iyak. Itay! Anak, Carlos! Tama na, tumahan ka na. Matanda na ako. Tama na, ha? Patay na ang iyong ina. Namatay itong hinahanap ka. Tara na, umuwi na tayo. May pamangkin ka na at hinahanap ka na ng mga kapatid mo. Ano pa kasi nangyari sa iyo, anak? Maawa ka naman sa akin. Nahihirapan na ako. Hinihintay lang talaga kitang makita. Masaya akong makasama ka, anak. Masaya akong makita ka. Naiuwi na nga nila itong si Carlos sa kanilang probinsya. Napakapayat, napakaitim at napakatanda na ng itsura. Nagsimula itong muli ng kanyang panibagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga kamag-anak ay kinalimutan na ang nakaraan. Lahat ng mga nangyari sa kanya
At sa kanila, kinalimutan na dahil para sa kanila, parang naging lesson na nga ito para kay Carlos. Dinadalaw nila ang binatang ito at kinakausap. At kahit na kailan, hindi nila inuulit o binabanggit ang maling daang pinasok nga ni Carlos. Pinatawad siya ng kanyang pamilya, pinatawad siya ng kanyang mga dating kaibigan. At sa lahat ng mga nagawa niya ng mali, parang para sa kanila, nakabawi na sila kay Carlos. Nang itong si Carlos ay abutan ng karma. Tunay na sa buhay, wala namang masamang mangarap. Walang masamang maghangat ng mga bagay na nanaisin mo sa buhay mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Pero wag mong kakalimutan na wag mong hahamakin ang iyong kapwa. Wag kang masyadong magmataas dahil sabi nga nila, ang nagmamataas ay ibinababa. Ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Panginoon. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Nawa po ay na-enjoy nyo po ang ating istorya ngayong araw. At sana po ay i-share nyo pa sa mga taong kakilala ninyo ang istoryang ito. At 10 pa sa mga istorya na aking nailahad. Ipalaga na po natin ang kapayapaan. Maraming salamat po. Ingat po kayo.